Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwanagan banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa buting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ayon din sa isyu ng President Marcos P. Sona this coming July 27, 2026, tomorrow na yun. So, ngayon ang Pangulong Marcos ay magsasagawa ng ikalimang SONA 2026 sa ika-27 ng Hulyo, tomorrow. So, ang State of the Nation address ay dito ihahayag ng ating Pangulong Marcos ang status ng bansa at kanyang naabot at aabutin pa sa kanyang pamamahala sa ating bansa hanggang 2028. Yan. So, ayun. Ito yung ating tinuyang issue. Bukas ay sasagawa yung SONA State of the Nation Address, PIP State of the Nation Address ng ating Pangulong Marcos. Yan. Para iulat sa taong bayan for the year update ng kanyang pamamahala at gagawin pa sa susunod na taon hanggang 2028 at mga programa niya for nilang 2028 o mga long term program niya. So nais nating malaman ang status ng bansa mula sa SONA 2026 ng Pangulo mula dito sa ating mga katanungan na sumusunod. Ano ba ang status ng politika at ekonomiya, civil and social cultural status of issues at ang ating pagpapairal ng hustisya sa bansa at peace and order. Ayan, siyempre human rights. Ano na ba ang human rights status ng ating bansa as stated category also. Ayan. Ano ba yung ginagawa ng administrasyong ito para susugan ang pagpapairal ng karapatang pantao, yung civil, political rights, yan, yung economic, social rights, mga ganon. At lahat ng kategorya niya, kung ano ang nagawa ng ating pamahalaan para pag-ibayuhin yung pagpapairal ng karapatang pantao. So, ano na ba ang status ng employment at unemployment sa bansa? Ang mga Pilipino ba ay may inaasahang trabaho o pagninegosyo na tulong ng ating pamahalaan? So, ilan ang may trabaho at wala? At ano ang ginagawa ng pamahalaan para magkatrabaho ng sustainable ang mga tao at masunod ang karapatang pantao? Ano ba yung status ng yung employment status in our economy ng ating bansa? Ilan ba yung employed, unemployed, or underemployed? Yan. At ano yung ginagawa ng ating administrasyon para maibigay ang trabaho sa lipunan? Kung 100% hanggang ilan lang yung may trabaho sa Pilipino and it is regular or not. Yan. At nasusunod ba yung aside from right to work na karapatan ay standard ba yung naiibigay? Hanggang saan yung ating gauge kung naabutin yung standard? Halimbawa, ang standard natin minimum wage, kung umabot siya ng 30,000, magkano yung minimum wage ngayon? Kung maabot lang na 15 million hanggang 20, so konti ba? Ilang porsyento lang, diba? Or maaaring kalahati lang. So ano na yung ginagawa pa ng Pangulo para mayangat pa yan at full employment. So yun ang isa pang problema, hindi pa tayo fully employed as ating nakakalap din, but sagutin ng ating Pangulong Marcos ang lahat ng yan para sa kanyang accurate na pahayag ng ating Pangulong Marcos para malaman ng lipunan ng Pilipino ang status ng employment sa bansa. Ilan yung may trabaho, walang trabaho, at magkano lang yung ating minimum sinasahod. Ito ba ay nakabubuhay o ito ay kailangan pa ng ibayo pang pagsisikap ng ating ekonomiya para maabot yung standardization. So kung ating tutunghayan ang status ng bansa sa loob ng 4 na taon o 5 taon na panunungkulan ng ating Pangulong Marcos ay nasaan na ba ang ating bansa sa ngayon?
At ano na ang ating patutunguhan hanggang 2028 and beyond. So ano ba yung nagawa ng ating Pangulo for the past 5 years? At yung bang kanyang programa ay naabot niya yung kanyang 6-term program to the long term, naabot na achieve niya ba lahat yung kanyang platform niya after these 5 years. Siguro kung kanyang aabutin yung platform, halimbawa within the finish, patatapos within 6 years, dapat ilang porsyento na lang bago matapos yung within 6 years, or tapos na yung iba pang mga programa, diba? Or in the long term, halimbawa bilang 6 years ang aabutin, mas sobra pa, ay ilan na ba yung at ito ay patuloy na umuusad. So ngayon, at ano pa yung ating nais ng Pangulong Marcos na susunod pa na suportahan sa kanya mga nais na mga pamamahalang bababa, aside from sa kanya nasimulan o kanyang idinagdag sa mga nasimulan ng mga nakaraan. So ating mga eksperto, kagaya halimbawa ng Imon Foundations at iba't ibang nakasusuri ng status ng ating bansa at pamamahala, ay magbigay ng kanilang mga analisasyon sa loob ng 4 o 5 taong pamumuno ng ating Pangulo Marcos o inusad at nagawa ng ating pamahalaan. Nalaman din natin sa inyong expertise aside from our government reports to people ang status ng bansa in our politics, economics, and social, civil, cultural issues, o yung binabalangkas ng karapatan na ano na ba yung naabot from that ating or the entire governance yan, from the balangkas ng human rights. Paano na-implement na ba yan yung ating Pangulong Marcos, yung right to development yan, ano na ba nagawa niya, usad niya, right to work yan, ano ba, or yung political, economic, or social and economic rights yan, ano ba yung umusad na yan, stability ng mga ganon. So sana ay analyze yan ng ating mga ganong klase ng mga foundation na makapagsasabi ng status ng ating accuracy aside from the re-report ng ating Pangulo ng government sa nagawa niya at status ng bansa. So we will compare yung ating mamamayan doon sa tunay na, sa ulat ng government at sa private o ganitong klase ng mga foundation na tinitingin ang status ng bansa. We have to para tayo ay magkaisa, magsaboses, ano ba yung dapat na pag-uunan, dapat na isagawa pa ng administrasyong ito para lalong umunlad. So kinakailangan ay maaaring hindi lahat ay naaabot ng ating administrasyon ang pamamahala. So yung iba nating mga foundation, maaaring masaliksik lahat o maaaring may compare kung alin yung dapat na pagtuunan o dapat na pag-ibayuhin ng ating administrasyon na maaaring hindi niya natutugunan. Hindi lahat natutugunan nila, parang gano'n. So kung mayroong mga ganyan na syempre i-report natin, gaya ng krimen, i-report natin sa gobyerno kung may nangyayari. Kung hindi nila alam yun, diba? So mare-resolve nila. So ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng President Marcos P. SONA July 27, 2026 ay ang ating boses sa isyong ito ay ating sinusuportahan ang SONA o yung programang ito ng ating pamahalaan na i-report sa taong bayan ang status ng bansa at mula sa nakaraang panahon at darating pang panahon na ma-report taon-taon yung mga achievements at aabutin pa ng ating administrasyon from kanilang platform o yung kanilang perspective at mga naipagpatuloy na kanilang pinagpatuloy niyang pamamahala mula doon sa nakaraan at pagtimon niya doon sa usual governance yan, at mga nais niya mangyayari, naabot ba or
whatsoever. So, making natin isinasaboses sa ating Pangulong Marcos na pamahalaan ang good governance mula human rights, implementations in all aspects. Nabalakas ito. At ito ay tamasahe ng mamayang Pilipino. Sa ating nakikita sa administrasyon ay tumutugon naman ito at naway mahihiyag ng ating Pangulo ang kanyang maabot sa pagpapatubad ng karapatang pantao. Doon sa particular sa peace and order na function ng ating pamahalaan, yung pagpapaira ng kaayusan, ay mula doon sa PNP enforcement. So ano ba yung mapang-abuso na ginakbangin ng ilang mga nasa pamahalaan ay mabawasan at tuluyan ng makontrol at nire-respeto na nila ang yun, nabawasan na yung ilang mga usual na nagiging problema ng this administration, at sana ay patuloy natin makontrol at yun, nagkakaroon na sila ng respeto sa karapatang pantao in policing functions, o magkaroon ng respeto sa policing functions. So unang-una yan yung sa ating nagpapayara ng peace and order. So dapat yung respect of human rights pairali ng gobyerno, hindi lang police lahat and the government, lalo na sa administration. So unang-una, yung holistic approach against drugs ay wala na tayong nababalitaan ng mga kaliwat kanan ng EGK o mga abuses. So bagamat hindi nawawala ang nababalitaan ng mga abuso, subalit na-resolve ng ating pamahalaan. So magbigay ulat dito ang ating Pangulo hinggil din sa status ng peace and order. So doon sa ating nakikita, kung kukumpara natin, so medyo nawala yung tension ngayon, nabawasan yung mapapanood mo na kaliwat kanan na namamatay on the drugs operation, drug wars. Ngayon medyo mababa, wala kang ilan lang yung mga nagaganon, hindi kagaya noon, araw-araw meron. So nagkaroon ng holistic approach. So maganda yung naiwasan yung pang-aabuso at yung naghahayag ng ating PNP ng pag-resolve ng mga umaabuso sa PNP, kanilang aksyonan. So maganda yung ginawa ng PNP, naging fair sila against their disahanin nila na umaabuso. Dapat lang naman talaga kapag umabuso, ma-resolve ba, mapagbago or ilapat yung batas o yung sanctions ng ating government o ng PNP regarding dun sa mga umaabuso ng kapulisan, at hindi pagtatakpan yung nagkakamali siya. Kung po pwede, meron naman pagbabago, kung mapagbabago, pagbaguhin. Kaya bago pa sana yung ating yung ang buong pamahalaan, so maging sundin yung balangkas ng karapatang matao at pairali na maayos yung batas. So ating isinasaboses at tinutunghayan ng social services ng ating pamahalaan at ating nakikita na mahusay naman ang pag-ayuda ng tulang pamahalaan. So ano pa ba ang ating maasahan sa ating social services? So dun sa ating bilang sa ating pangmodern ng human rights, so ating tinutunghayan lubos din yung social services dahil nga sa itong ating bansa ay hindi pa standard. So even though tayo ay nandun sa status naman, marami yung dahil tayo ay bagyuhin din bansa sa akunain, at saka yung status ng mga tao hindi naman lahat employed, so mayroon pa rin naghihirap. Lalo na may marami pang under pantawid ka pamilya, mayroon walang trabaho. So even though kahit tayo ay nandoon na sa sinasabing middle income, ay meron pa rin tayo nasa pantawid ka pamilya, meron pa rin mga walang trabaho. So kasi yung mga nandoon ay nadadala noong mga may malalaking negosyo at mayroong nasa above standard trabaho. So kaya kapag kinuwenta niya sa pangkalahatan, mapatak tayo sa middle income. Pero ang totoo, marami pa tayo sa pantawid ka pamilya, middle pa yon. So dapat yun ay masusweldo ng standard para ma-middle income tayo na. Kung i-plat mo siya, di ba? Kaso nadadala siya malaking sweldo, ikaw naman andun ka sa sa pantawid or mababa or hindi ka nakalista roon. So yung mga underemployment, ibig sabihin petiks yung trabaho.
mamaya may trabaho, mamaya wala. Meron pa unemployed. So, yun ang problema. So kaya yung social services pinag-iiba yun, lalo na mayroong mga inflation, may mga yan, karang digmaan. So pag-ibayuhin hanggat pinag-iba yun yung social services, at the same time ay pinag-iba yun yung pagbibigay ng employment at maabot yung standard. So dapat magkaulam siya, at hindi lang doon sa dapat na kapag may sakuna yun tutulong, kapag mayroong ganyan inflation yan kailangan, at iba't iba mga bagay na kahit pa sabihin nating standard tayo ay mayroong umaabot doon sa nangangailangan ng tulong, halimbawa kasakit, whatever na problema, so tulong. So ngayon ay sa ating pag-ugnayan, dito naman sa pagbibigay ng trabaho at pabahay ay naway pag-ibayuhin pa ng ating pamahalaan upang lahat magkaroon ng trabaho at bahay at lupa. Sa mga magsasaka ang kabuhayan ay magkaroon sila ng sarili nilang sakaan. So sana ay yung basic para tayo makamamoy standard, syempre trabaho, bahay. So yun, trabaho, bahay, dapat yun ay pagtutuunan ng ating pamahalaan na ibigay sa lahat yun. Doon sa halimbawa existing at darating doon sa pamumuhay na kinakailangan nila ng trabaho, at ba yung mga kabataan, umabot ka na sa edad, kailangan mo ng trabaho, sarili mong bahay, ng pamilya ka na, mga ganon. So dapat ay pag-iba yun ng pamahalaan, it's always available, may trabaho, mayroong pabahay. Pero ngayon ay so kung sana bigyan ng bulat ng Pangulo yan, yung trabaho at pabahay, yung pabahay marami na nagagawa rin ng Pangulo, at yun sa trabaho inipilit din, pero siyempre hindi naman niya sa loob ng 4-5 taon ay ano na ba yung nabot niya roon para halimbawa yung milyong Pilipino na kailangan ng trabaho at pabahay, ano yung naibigay, diba? So hindi naman niya mabibigay lahat, pero at least kahit pa paano, from halimbawa dun sa status na kailangan ng walang trabaho at pabahay, so at least umabot siya ng kahit 60%, 70% para maayos. Pero sana para tapos pasusunod pa magawa niya na maibigay sa lipunang Pilipino yung ganoon, na kahit pa paano at least ay may minimum wage ka, mayroon kang pabahay. Ang problema kasi yung minimum wage natin hindi mo na makayang i-amortize yung pabahay, so yun ang problema natin. Kaya dapat yung government magsasagawa sila ng pabahay kayang i-amortize ng minimum wage para magkabahay sila. Para magkabahay ka, kung bibili ka sa private, bibili ka government, kailangan mo na malaking sahod pa rin para magkaroon ka ng wage. At syempre pag nagtatayo ng bahay, hindi ba sa kubo lang, standard dapat yung bahay, di ba? Kompleto, may CR, may bed, may etc, di ba? Kaya dapat yun yung pangunahin na tinatrabaho ng government, yung human rights. Basically, nabigyan mo ng trabaho at pabahay. So yun. So yung food shelter, food shelter, yan ay mula kung hindi may trabaho, makakabili ka ng food, makakabili ka ng pabahay. So ngayon ay yung gagawin ng gobyerno sa services niya, pabahay na dapat ay affordable ng mga may trabaho. So bibigyan ng trabaho, pabahay na mabibili. Food, ayan, mahalagaan. So yun, pinag-iba yun ng ating Pangulo Marcos, yung agri. So yun, tayo ay hindi mawawala ng pagkain na bibilihin at nasa tamang halaga. So kaya kinakailangan ay dapat ay yung pangunahin na trabaho at lahat ng industriya, trabaho, pabahay, dapat mayroon ng mga Pilipino. So yun ang dapat na pinagtutuunan ng pamahalaan. Kaya kayong maiulat ng Pangulo Marcos, yung lahat ng Pilipino ba may trabaho at may bahay. So yan. At doon naman sa ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, yung foreign relations, mula sa Asia ay at United Nations ay o yung iba't ibang bansa ay naway ang karapatang bansa ay patuloy na napag-ibayo sa pakikipag-ugnayan sa kanila. At dun sa sigalot sa WPSA may rally ng international law at
iwasan na digmaan kundi magpahirap ng kapayapaan. So yan. So sa ating foreign relations, so yun. Sana yung human rights ay from the UN ay suportahan. Tapos doon sa Asia, pairalin ng pagsunod doon sa UN ng bansa natin at ng Asia. Tapos, hindi lang yon, pati yung pakipag-ugnayan natin doon sa sa iba't ibang bansa, halimbawa Europe, yung iba't ibang mga halimbawa Arab countries. So dapat yung human rights ay napapahiral, palagi natin sinutulong, respeto tayo na ibigay sa atin. So yan, naway may address din ng ating Pangulong Marcos na itong Senado at Kongreso ay magpahiral ng patas ng hustisya sa kanilang kaka-imbestiga ng mga anomalya at krimen sa pamahalaan o ating bansa. So, yan ang address niya na magpahiral yung ating Senado at Kongreso ng fair justice. So pag minsan kasi nababati ko sila parang itong investigation, itong nangyayari yung impeachment ngayon, maraming tutulog yan dahil tingin nila parang mayroong equality sa nila guilty. Kaya kagaya nila investigation ng threat kay Pangulo, parang bakit nakapagsalita ng gano'n. Hindi naman siya basta makapagsasalita ng gano'n dahil close naman talaga silang dalawa ni Levithi Sara simula dahil sinigtan din pagkatapos ay biglang magkakaganyanan, di ba? So yun, may pagka-sweetness pa nga sila ng pangunahan ng ilang taon, tapos nga may threat na ngayon, di ba? So maaaring talagang nakikita naman na mayroong problema kay na nagkaroon ng hindi magandang pressure sa kanya nung inimbestigahan siya doon sa korupsyon. So kaya maaari nakapagsalita. So siguro ay magkaroon ng malaking pangunawa yung ating Pangulong Marcos yung status, tapos sana ano yun niya na mabayaran ng fair justice yung Senado at Kongreso. So yun, ating inasahan na maresolba ng ating Pangulong Marcos yung flood control mess, korupsyon sa bansa in fair justice. Yan, at yun yung pagpatuloy niya bago siya step out doon sa 2028 ay resolve niya yung yung corruption from the flood control at ano pang may dadagdag nila para mabawi at mapanagot yung ilang mga dapat na papanagutin yan ng corruption. So naway gabayan ng ating makapangyarihan at makatarungan Diyos at Panginoon sa Kristo ang Pangulong Marcos at mahiyag niya at mapamahala pa siya ng mas mahusay sa ilang taon pa niyang panunungkulan kung last year ang panunungkulan niya. So sana gabayan siya sa pag-ibayin niya at kanyang mapamahalaan ng panamahay ng mas mahiyag niya yung mga dapat niyang mahiyag sa zona ngayong Monday. So maliwanagan ang pamahalaan ng mahirang ng mabuting pamahala at karapatang panlakas. Yun, sana yung ating pamahalaan ay maliwanagan ng Panginoon yung Panginoon sa Kuban ng Santa Maria at ito ay patuloy na mamahala ng mabuti. Pairalin yung karapatang pandao, patas na justice. Kaya muli, maliwanagan ng ating bansa mula pamahalaan ng Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tagunin yung karapatang pantao, patas na justisya, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, at pang-api ng mga mamamayan, paninikin. At yung mamamayan naman ay iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, bago suportahan yung mabuting pamamahala, patas na justisya, karapatang pantao. Sa gayon, ay makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan at may patas na justisya. At higit sa lahat, tayo ay makakapanampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoong Diyos mula sa ating banal na Panginoong Hesus Kristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsubos naman ang human rights promotion sa hindi sa karapatang pagtao ng ating pinamayan.